Magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome pong muli sa ating kwentuhan Session. Magandang buhay po. Kaya Prof. Ngayon, Friday kasi Friday ngayon. kasi nga sir eh. Hindi naman ito ito yung gagawin natin. Oo, hindi naman talaga ito naka-set. Pero kasi wala tayong kwentuhan session last Wednesday, sir. Yes sir. Apo, Diba? tama. Bakit nga ba? Ano nga ba sir? Dahil holiday. Regular holiday na sir. Dahil holiday. Independence Day. Tama. Oo. So magandang buhay po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga members at hindi pa member ng ating kooperatiba na patuloy na sumusubaybay no, sa atin. Shout out kay Sir Danilo Lim, watching from Japan, live daw dyan. Shoutout sir. Welcome po sa ating community or cooperative. Yan. So kasama po muli ang ating future chairman. Si Sir Gian. Sir, pressure to. Live tayo sir. Wala na atrasan. Okay. Dapat to. So, Sir Gian, bago tayo mag-start. Yes sir. Oo. Last Wednesday ay Independence Day. Kinakabahan ako sa mga ganyan sir eh. Oo. Kumbaga nagpapaisip ng ganyan eh. Para sa iyo ba? Para sa iyo ba, kung i-define mo ang independence or freedom sa isang word, para sa iyo, ano? Sinasabi ko na nga ba eh. Pressure to. Sa chairman, kay chairman sana yun eh. Para kay chairman. Since future chairman ka rin naman, pwede na yun. Freedom. Malaya. Tinagalog. Hindi, para sa akin, sir, actually, tarang dalawang words pumasok sa akin eh. Oh, dito word. Pero magkaibang siya, sir. Hindi siya magkadugtong. Okay. Pero single word. Parang sir, liberty, tsaka autonomy. Parang ganun. Okay. Liberty, diba, sir? Parang sa liberty, parang nakataas na ganun yung statue niya. So, parang nagsisimbol siya as na malaya, independence, yan, freedom, ganun. Parang malaya kang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin na alam mo namang wala namang maapakan or maapektuhan na ibang tao. Ganun. So, yun, sir. Yung autonomy. Autonomy, sir, parang naman siya sa authority. Ganun. Parang governmental, meaning. All right. So, yan. Okay. So, Sa'yo, sir. Binalik. akala ko makakaligtas na ako. Pero, kayo po, sa mga viewers po natin dyan. Sir Danilo, ikaw, kung ikaw po ang tatanungin, para sa'yo, paano mo ma-define in one word yung independence or freedom? O sa mga nanonood pa-comment po. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Correct. Actually, sir, to, parang special kwentuhan session. Special kwentuhan session po ito dahil Friday. Friday, correct. Oo. So, hindi naman natin, para nakaka-miss na walang kwentuhan session sa loob ng isang linggo. Kaya ka, sir. Oo. So, okay, let's move on. Okay. Ay, sa akin pa pala, no? Nung nire-reflect ko po ito, yung question na, actually nung Wednesday ko pa siya na nire-reflect, pag sinabing independence, kasi syempre dami nagpo-post sa social media, di ba? Independence Day, ganyan, freedom, na ganito, ganyan. Then na-realize ko na para sa akin, ang independence, one word para sa akin ang independence or freedom is Jesus. Ayan, yun na yun. Wala na, sir. Wala na. Tapos na. Medyo spiritual para sa akin yung freedom. Alright. Freedom na, ayun, basta, Jesus. Okay, tapos na yun. Okay na yun. Parang pag sinabi mo ganun, sir, wala nang explanation. Wala na explanation. Jesus. Ayun. Nice. Freedom from bondages. Tama. Ganon. So, well, hindi yun ang topic natin, no? For our kwentuhan session. Kundi, ang topic natin, Sir Gian, ay mga advantages. Sa pagsali sa kooperatiba. O na pag sumali ka doon, talagang yun yung, pag sinabi mong advantage, ano bang ibig sabihin nun? Sir, parang para sa akin, benefits mo? Okay, benefit. Benefits or ano ba yung kung ano para sa'yo? Parang edge. Edge, tama. Parang lamang mo. Pag sumali ka sa co-op, ano yung lamang mo pag sumali ka? Parang, kumbaga sa basketball, kapag kakampi mo, iba ang dating kapag kakampi mo si Stephen Curry.
kaysa kay chicken curry. Di ba? Kasi kay chicken curry, ulamin lang yan. Pag alam, ay, grabe, Stephen Curry ang ano nito, ang kakampi nito, alam mo na, lamang na yan. Lamang di ba? na. Iba ang may lamang. Diba? Ang may lamang. Lamang. Lamang ang lamang. Lamang. Ay. Ulit-ulit. Ano, yung, for example, Dallas, tsaka, ano na yung kalaban? Celtics. Oh. Yes, sir. Kita mo naman, lamang na lamang. 3-0 na yung, Boston Celtics. So, yun ba, yung, kapag nandun ka sa team na yon, alam, ay, lamang yan. Boston yan eh. Ganun. Para ano, member ka ng co-op? Nako, iba yan. Iba yan. Oo, may advantage yan. Member ng co-op yan eh. Ibang advantage. Ganun siya. Tama. So, ayun, nag-search tayo, tumingin tayo ng mga dahilan, no? Ano yung mga lamang, no? Ano yung mga lamang o advantages kapag pumasok sa Sa cooperative? isang cooperative. Ano yung una nating nakita, Sir Jaan? Ayun, ang una natin, sir, nakita dito is, siyempre, letter A. Letter A. Sorry. Accessibility. Ayan, number 1, na advantage ng cooperative. Tama naman, sir, di ba? Parang access niya. Kasi, for example, parang hindi naman lahat or sa mga community or sa isang society na meron agad ng malalaking corporation, di ba? So, parang isang access din ng cooperative na doon siya ma-maximize na yung location na yan. Di ba? Parang may mga magjo-join doon na members. So, parang, kumbaga, masasaturate niya yung isang location. Ganun. Doon sa common goals and vision ng cooperative. Tama. Accessibility, syempre, kadalasan ng mga kooperatiba, sir, nag-i-start kasi yan sa ano sa mga lugar, mga towns or cities na o municipalities na hindi pa ganun ka well-developed. No? Kadalasan, pansinin niyo po, kadalasan ng mga kooperatiba ay ipinapanganak dun sa lugar kung saan hindi pa well-developed yung area. At kapag sabi mong hindi pa ganun ka well-developed yung area, ibig sabihin marami pang mga lackings diyan ng mga serbisyo, mga produkto at mga serbisyo. So, since hindi pa siya ganun ka well-developed, then therefore, yung mga needs kadalasan nung mga taong nandiyan, ng mga locals diyan, hindi na isusupply, no? Dahil hindi pa nga siya Kaya nga yung iba bumibiyahe pa ng ibang town, di ba? Yung iba, tara umutang. Nag-aangkat pa, sir, no? Nag-aangkat pa sila. Wala dito sa bayan natin. Doon yan sa di ba? Bibiyahe pa ng ilang oras. Tama. Ganon. So, kaya kadalasan naitatag yung mga kooperatiba doon sa mga localities na doon sa mga parang sabihin na rural area kadalasan, no? And then doon sila nagpo-provide ng mga serbisyo o anumang mga serbisyo like financing or savings, agri, mga high quality products, no? Agri products, etc. No? Kasi nga may lacking dun sa area. And most of the time, hindi pa pumapasok dyan yung mga malalaking businesses. Kasi iniisip nila, ay wala pang masyadong dyan. Wala pa masyadong market. Wala pang masyadong market dyan. Kaya nga hindi pa tinatayuan ng mga malalaking mga korporasyon. Yung mga malalaking food companies, mga fast food chains. Hindi pa nila tinatayuan yan dyan dahil maliit pa market niyan. Saka lang naman nila itatayo yan kapag nakikita nila nagde-develop na. So, dito, nagkakaroon tayo o yung mga miyembro doon sa lugar na yon, nagkakaroon sila ng instant access doon sa mga serbisyo na hindi pa na ipoprovide ng mga malalaking kumpanya dahil medyo hesitant pa silang para mag-take ng risk. While yung kooperatiba, nag-take na ng risk. Tama. Diba? Parang sir, no? Pioneering na din yun. Oo, parang pioneering na rin. Kaya ito yung isa sa mga advantage kapag nag-member ka ng kooperatiba dahil wala pa kadalasan o maliit pa lang yung porsyento ng ganong serbisyo nag-join ka na. Parang part ka na nakakapag-provide na ng serbisyo doon sa community ninyo, doon sa mga taong nandun sa localities, no? Doon sa communities. And then ikaw din bilang member, ma-avail mo yung products and services nung kooperatiba na yun. Tama.
Yan. Magandang yan. ano. So instant access agad-agad na. Especially hindi naman lahat ng bayan ay well developed eh. Tama. So kaya may mga bayan na medyo naiiwan pa, nag-i-start pa lang yung mag-prosper, lumaki. So opportunity po ito dun sa mga community na nandoon. All right? So number 2 po. Yun. Speaking sir ng sinabi mong prosperity. Ayun. Ayun yung number 2 Number natin two. sir, advantage ng pagsali sa cooperative. Ano ba sinabi Prosperity. dito? So sabi dito sa ating sir, nangalap na ebidensya. Prosperity, kadalasan ng kooperatiba ay nag-invest sa local community kung saan nag-ooperate ang co-op o isang cooperative. Nag-invest sila sa mga businesses ng mga members nila at pinopromote ang mga businesses sa community. So kaya sama-sama silang lumalago. Yes. All right. Bago natin pag-usapan yan. Shout out kay Sir Eduardo Afable. Ito talagang consistent din from US eh. From New Jersey ba? Texas? Hello. Nakalimutan Hello, ko na sir. Pero from US si Sir Eduardo. Magandang buhay po sir. Shout out Sabi po. niya, ang kanyang independence, one word, control. Oo nga. Control. May control. Control ang buhay. And then sabi niya, when there is lacking of service, that is why people start cooperative. Tama. nga. Kasi kailangan nila ng serbisyong ganoon pero hindi nag-exist. Kaya nag-uusap-usap sila, why not magtayo tayo ng ganito? Ayan, doon na nag-start yun. Okay. So, number 2, tama sir, no? Yung prosperity, yung prosperity na advantage is prosperity para doon sa society o small community. Nag-i-start po, since kung saan nag-i-start po yung kooperatiba, kadalasan yan, mga members yan na taga doon din. Di ba? So, ang nangyayari, yung performance o yung business tawag dito, business ng kooperatiba ay umiikot lang din doon sa locals, no? And then, tinutulungan niya yung mga members na mapalago kung ano man yung mga businesses ng mga members na ito. Kaya ang nangyayari, yung prosperity hindi lumalabas. Correct. Nandito muna ang una pong nagpo-prosper ay yung nandun Mga sa loob ng members. community, yung mga members. So, yan yung advantage kapag nandun ka sa cooperative, especially yung mga startup na cooperative. Alisin muna natin yung usaping scam. Alisin natin yung usapin mo ng poor management, etc. Pag-usapan muna natin yung tamang vision, tamang management, tamang mga tao, yung mga membro. Tamang tao yung nasa officers. Yung nagbabantay, kumikilos doon sa kooperatiba. Yung prosperity ay mararamdaman mismo doon sa loob. Correct. Sir, parang napakalabong hindi mag-prosper. Napakalabo. Kung ganun yung sistema na ideal, no? Correct. Given na tama lahat ng Yes. person na nakaupo doon sa team, sa cooperative, hindi pwedeng hindi maramdaman Yes. ng lahat ng members yung prosperity. Tama. Though parang di naman natin sir iniisang tabi yung mga possible risks, di ba? Pero kung ganun talaga yung mangyayari, kayang-kaya sir, kayang malagpasan kumbaga. Lahat naman may risk. Tama. Lahat naman. Lahat naman gawin natin. Maling tao ang iposisyon mo sa co-op at tamang tao iposisyon mo sa co-op. Laging may risk na May harapin. Ang talagang advantage lang doon is kapag tama kasi, alam mong mag-fail ka man, at least tama. Tama. Diba? Inilaban mo ng tama. Correct. Diba? So, pero given, let's say nag-grow. Ang point lang dito, yung growth ay community-based. Meaning, bago mag-grow talaga ang kooperatiba, ang una mong makikita, nag-grow yung mga members. Yes. Sila unang magbe-benefit. Diba? Oo. Mararamdaman nila sa loob and then palabas. Ganon. So, next. Ayan, mapaganda sir, no? Prosperity talaga. Talagang sabay-sabay. Yes. Sama-samang lumalag yung mga members. Walang naiiwanan. Habang lumalaki din, so mayroong mga individuals na gusto mag-join, so sasama sila doon sa vision. Yes.
So Kung hanggang sa maiwanan, kung meron mang member na maiwanan, choice na lang niya yun. correct. Wala na siyang ano, sir. Kasi sabi nga, sir, 'di ba, yung kung ginawa naman natin lahat ng control natin, yung result talaga hindi naman natin control 'yan eh. Yes. Oo. Regardless kung ano yung gawin natin, yung ginawa natin lahat ng tama, yung mga possible na pwede natin gawin. At the end of the day, yung result talaga, yun yung hindi natin control. Yun yung ideal. Kaya nga ang kooperatiba, hindi naman po yan nag-start ng boom, laki ka agad eh. Correct. Dami Hindi. Tagal ng Nag-start process. lang yan ng iilang tao. Baka nga nag-start yan ng isang tao Yes. na may gumugulo na sa isip niya. Diba? Gusto And na then- i-share na, sir. Oo, and then na biglang bumisita sa kanya yung best friend niya, kumpare niya, or kumare niya, or ano man. Tapos, alam mo pare, biglang may naisip ako eh. Ano yun pare? Ganito dapat gawin natin. Ganyan. Mukhang okay yan. Di ba? Ganun yan. Nag-start sa isang tao na hindi ka makatulog, then pinasa mo yung doon sa kaibigan mo, pinagkakatiwalaan mo, hindi na rin siya makatulog. Na parang nakita niya, sir. Oo, doon nag-start. Kaya ang kooperatiba, para sa sarili ko lang naman na parang pagbubulay-bulayan, noon, mas intimate yung relationship ng mga members. Yung mga kooperatibang nag-start way back 1,000 years. 1,000 years. Yung mga nag-start ng, alam mo yun, kasi nai-embody talaga nila, ano talaga yung vision, mission nung unang tao, pangalawa hanggang sa yung pangatlong member. Dala-dala nila yun. Di ba? Iba. Ngayon, iba ngayon eh. Pera-pera ngayon eh. Di ba? Pera-pera. Pag sino malaki dividendo, doon tayo. Kwentuhan session na lang dito. Di? Pag-usapan na natin kung ano yung totoo. Di ba? Tama. Pero tayo, pinipilit natin, no? Sa iProCo, pinipilit natin i-embody ano yung vision, ano yung pinaka malayong tanaw natin. Hindi doon sa, magkano ba dividendo dyan? Correct. Kumaga sa atin, sir, more than na dun eh. More than doon. Hindi na usaping dividendo lang. Yes. No? Pero hindi naman natin sinasabi na hindi importante ang dividendo. Correct. Kasi Kasama ano yan naman scorecard yan na okay yung ginagawa ninyo. No? Pero more than that, ang pinag-uusapan po namin sa iPro Cooperative ay beyond Yes. the dividends. No? Kaya kapag merong nag-inquire sa akin about sa dividendo ninyo, ganyan, mas sinasabi ko tara nga, mag-usap na tayo. Pag-usapan nga natin mabuti, bakit ba in-establish ang kooperatiba? Doon tayo mag-usap, doon tayo mag-start. Pag hindi mo pa rin talaga naintindihan at more on dividends ka, hanap ka ng iba. Di ba? Kasi, para sa akin personally, hindi more on dividends lang, no, kundi ano yung hanggang saan ba ang pupuntahan ng iPro Cooperative. Correct, tama. Sir, ma-share ko lang, no? Parang yung kasi ng last topic namin, Chairman, last week is, di ba, yung kung paano naman sumali sa co-op. So, in relate dun, sir, sa nasabi mo example, kailangan din talaga yung magpapamember yung merong yung commitment sa values. Tama. Yung, kumbaga, yung kung ano yung values na na-create ng isang cooperative, kumbaga, as bilang magiging mag-member nun, kailangan maipoportray din niya kung ano yung values talaga nun. Tama. Kumbaga, para yung vision, long term. So parang yung dividend ay result na lang yon ng mga sama-sama nating vision, sama-sama nating pag-embody sa vision, sa pag-embody dun sa ating mission at sa core values. Yes. Kumbaga yung dividends ay resulta na lang nung core values natin, Tama. ng mga ginagawa natin. Hindi yung saka mo i-embody yung vision, mission, core values, etc. nung nakita mong malaki yung dividendo. So parang hindi yun ang unang ang unang parang reason bakit ka pumasok sa kooperatiba. Kaya so dito po sa iPro Cooperative ganun po, no. May mga members po tayo, nakakatuwa lang, no. Nakakatuwa lang, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan, pero may mga members po tayo dito sa kooperatiba na hindi tumitingin po sa dividendo. Tumitingin po sila doon sa kung ano yung vision na meron po ang ating kooperatiba. Tama. Well, actually, ang lalaki ng investment nila, hindi nila tinatanong kung ano yung dividendo. Dividend, sir, ano? Pero yung mga minimum,
Yung minimum maglagay ng share capital, sila yung nagtatanong lagi ilan yung share capital, ay yung interest on share capital, yung dividendo. Well, hindi naman natin yun masisisi. Okay lang yun, Okay lang. walang doon. Pero in reality, nangyayari talaga yun. Pero we highly encourage you to embrace yung culture, yung Yes. vision, mission, core values ng kooperatiba more than dun sa dividend lang. Okay? Ano sa monetary value. Yes, sa monetary value. Ayun. Next, number 3. Number 3, sir, also, in relation do sa mga paglago o maging prosperity ng isang cooperative, syempre number 3, sir, yung sustainability. Yes. Di ba? Dahil Tama. kailangan long term pa rin Long Tama. term yung approach niya kung paano maging sustainable ang isang cooperative. So kumbaga sir, parang dito napapasok yung since sa mga members, parang meron na siyang democratic governance na tinatawag. Kumbaga sa mga merong changes or merong mga policy na gagawin ng isang kooperatiba. So hindi lang yung nasa mga officers yung magde-decide nun. Kumbaga lahat ng member, diba, sir? Sila ang magde-decide, sila ang decision makers. Tama. Yung tinatawag natin na General Assembly. So, hindi lang porket may posisyon sila na magde-decide kung anong pwedeng mangyari sa cooperative. Hindi po. Di ba? So, yun sir, mga advantage talaga ng isang cooperative dahil lahat may bosses regardless kung ilan yung share na naibili ng isang member. So, lahat sila magde-decide. So, lahat tayong mga members, so walang kumaga equal treatment. Tama. Walang palakihan ng Yes sir, walang share palaki capital, ng share capital o dividends na na-receive. Walang ganun. Yung bosses ng kalahating milyon ang tinabi na share capital, Same lang din nung same na voice ng minimum lang na share capital. Na 10,000 share capital for Oo. example. So, hindi palakihan ng Yes, kapital. di palakihan ng capital. Ang usapan, kundi kung ano yung talaga, mas betterment dun sa mangyari in the future Tama. ng isang cooperative. So, isa yan sa advantage ng kooperatiba, yung sustainability, yung ang focus ay yung masustain yung mga businesses, yung Yes. masustain yung mga operations, serbisyo doon sa loob ng kooperatiba na yon. Kumbaga may sarili siyang, yung nababanggit natin, may sarili siyang ekonomiya. Tama. May sarili siyang ekonomiya, may sarili siyang presidente, may sarili siyang mga tagagawa ng batas, may sarili siyang kongreso, Yeah. senado, may sariling mga department heads na ang objective ay maging sustainable. Yung parang parang ang nabivisualize ko rito is kapag may isang kooperatiba sa isang local area na community, tapos kapag member ka doon, syempre may mga hindi member, pero may mga member. Pag nagkaroon ng taggutom, etong mga member ng co-op hindi magugutom. Parang ganun siya. Correct. Kasi may exclusive economy sila eh. Tama. Kung naghihirap yung hindi membro, kumbaga naghihirap yung community, buong lugar, may famine, hindi madadamay ito dahil may sarili siyang exclusive, may exclusive economy Tama. na sila ay nagtutulungan, Yes. no? May mga yung kinikita ng kooperatiba ay ini-invest lang din most of the time sa loob ng community, ng members niya. For example, may mga for example sa atin, may mga miyembro tayo na may mga nasa small, medium enterprise. No? So, sila nangangailangan ng funding para sa expansion ng mga businesses nila, sustainability ng mga businesses nila. So, nakakatulong si iPro Cooperative para sa financing Correct. ng mga businesses nila, sa sustainability ng mga businesses nila. So, uunahin ng kooperatibang tulungan yung mga miyembro niya. So, meron siyang sariling ekonomiya. Correct. Ano man ang mangyari sa labas, wapakels, di ba? Bahala kayo dyan. Hindi naman wala ka ng pakialam, pero ang priority mo is yung loob ng economy mo, Yes. ng loob ng ekonomiya mo. Para kayo may sariling bansa. So, yun ang priority. Forget about them, parang gano'n. Unahin muna natin to. So, yun yung ginagawa niya, sustainability. Ano talaga sir to, parang yung advantage na to ay sa hirap at ginhawa. Sa hirap at ginawa. Magtutulong-tulungan ng mga Yes. inside the community. Pag kumita yung negosyo ng kooperatiba, kanino ba dadalhin? Doon din sa mga members, Correct. hindi sa mga non-members. Mhm.
So, yun. Hopefully, naiintindihan po ninyo no, Apo. yung halaga ng pagiging member ng kooperatiba. Nakikita nyo po yung mga advantages niya. Next, sir, ay ang connectivity. Yes, medyo relate din siya sir sa sustainability. Napansin mo, yung mga advantages ay umiikot lang Correct. din no, sa kanila. Pag sinabing connectivity, ano yun? Parang sir, connectivity dun sa mga for example, mga members, mayroong mga businesses sila, di ba? So, kumbaga, yung connectivity nun, pwedeng kasi, di ba sir, mga business, doon natin sila matutulungan yung mga members din eh. So, kasi imbes na parang sa iba pa, sa labas pa sila, sa mga non-members pa sila mag-consume ng mga ina-offer nilang products or services. Tama. So why not but din na lang dun sa mga members? Yes. Diba sir? So yun, magkakaroon ng connectivity. So kumbaga tayo lang din talaga magkakatulungan dun sa mga businesses or natin, services sa products na Tama. Kasi ang mga members ay may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang skills, may kanya-kanyang mga businesses. So, may mga pagkakataon na kinakailangan mo ng serbisyo na instead na hanapin mo pa sa labas, meron kang kasama sa kooperatiba na yun yung serbisyo. Correct. So, for example, meron tayong mga contractors na ngailangan ka ng construction company para sa ipapatayo mong building. Instead na lumabas ka, Correct. punta ka dito. Yes. Saka parang sir, parang may assurance ka pa na hindi ka di ba? Yes, hindi ka lalamangan. Baka pwede pa makuha yun sir at a discount rate. Yes. So, yun. Tapos, bago ka kumuha ng insurance, binebentahan ka ng isang insurance agent na nasa labas ng kooperatiba, baka meron ka sa kooperatiba na isang insurance advisor. Pwede kang lumapit doon para Tama. bigyan kanya ng tamang advice. Di ba? Tama, So, sir. ganun, nasa loob, may nagkakaroon tayo ng mga connections. Gusto mo magpa-check up, meron tayong mga members na doktor. Doon po kayo lumapit. Correct. Di ba? Baka po kayo, discount po kayo ng BP. BP. Thanks, Doc. Thanks, Doc. Thanks, Doc. Papa-thanks, Doc ka na lang. Less 20 pesos din yun. 20 pesos. 20. Hindi, pero sir, maganda kasi, for example, sa atin, sabihin lang na member ka ng iPro Cooperative. Tapos yung may recommend natin palang sir, doctor, di ba? So, syempre, parang yung nun, alam mong mayroon ka talagang na member to ng iPro Cooperative, so dapat yung services na maibibigay natin dito, so okay. Tama. Mamaya masabi dun sa kay Sir Eric. May report kay Sir Eric. Yun. Diba? Yun kung meron dyan sa puso mo, no, na parang ang gusto mo ay tumulong, pang-kooperatiba ka. Yung hindi ka manlalamang, Yes. no? Sabi nga nila, para sa trading, sa financial trading, example, sa forex na lang, kapag nag-buy ka, may magse-sell. Correct. Tama? Buy and sell lang naman yung position. So, pag nag-buy ka at nanalo ka, ibig sabihin, natalo yung nag-sell. Pag nanalo ka, meron at merong matatalo. Parang ganun yung konsepto ng trading. No? Sa financial trading. Pag nanalo ka, may matatalo. Pag natalo ka, for sure nanalo yung Yes. kabila. So, sa kooperatiba, hindi. Talagang ang inaano natin, panalo lahat ng mga miyembro, no? Pero again, isa yan sa mga sa mga advantages, connectivity, may mga serbisyo kang hindi mo kayang gawin pero may mga members naman na kaya nilang gawin yung hinahanap mo, then magkatulungan. Tama. Parang sa ganun, yung serbisyo din mo din naman ay pwede mong ialok sa mga members natin na naghahanap ng serbisyo mo. Diba? Tama. So meron tayo dito, meron tayong member na may coffee shop. Yes. So instead na alam mo yun, mag-coffee ka sa, huwag mo nang banggitin naman yung Starbucks. Kunwari, mga ganon. Huwag ka magbabanggit ng mga ganon, mga Krispy Kreme, mga ganon, brand. Sige, sir. Huwag na yung Dunkin. Huwag ka naman sasabi. Kahit yung McDo na, yung McCafe na, huwag mo nang babanggitin. Sige, sir. Sige. Naka-live tayo. Naka-live nga pala. So, ayun. Magkakape ka lang din at gusto mo ng magandang ambience, meron din naman tayong member na may coffee shop na maganda din ang ambience. Tama. So, anong difference doon? Same lang yung kape. Same lang na may wifi.
Maniwala ka, same lang. Baka nga mas masarap pa eh. Di ba? At mas mura. Mas mura. Mga members. Correct. So, natutulungan ngayon natin yung membro na two-way. Natulungan mo yung membro na kumita. Okay? Pangalawa, na-satisfy yung needs mo. Yung wants mo, yung yung craving. desire mo, yung cravings mo, na-satisfy. Correct. Natulungan mo yung membro. At yung membrong yon, nagdagdag ng capitalization sa kooperatiba. Tama. Yung dinagdag niya, kasi kumita siya. Tama. Mas maganda. So, nagdagdag siya ng capitalization sa kooperatiba. Hindi ko na babanggitin na yung sa Luz Cafe yun. Tsaka si si Ma'am Luz Okay. Biminda. Hindi ko naman Sa na pinagmamanage babanggitin na magdadagdag siya ng kapital. No, pero sample lang yun. Sample. Pero pwede tutuhanin ni Ma'am kung Baka naman. yun. Magdadagdag ng kapital. Pag nadagdagan yung kapital ng kooperatiba, may pondo na naman tayong pantulong sa Yes. sa mga ibang mga Members. mga miyembro na may mga negosyo at may mga pangangailangan. Tama. So see, doon lang siya umiikot. Kaya magkatulungan po tayo. So yun, connectivity. It's a cycle, kumbaga, sir. It's a cycle within doon sa sarili niyang ekonomiya. Yes. Na eventually, tuloy-tuloy yung pag-grow. Yes. Sa mga single, meron naman tayong member na single din dito sa co-op. Ba't pa kayo hanap sa iba? O next, career opportunity. Ay, Bakit sige ba ba? na naging advantage, sir, ang career Ay, sir. opportunity? Single. So, career opportunity. Love life opportunity yun. Ay, sorry. Babayan, sir. Ayun, career opportunity, sir. Di ba? For example, since lumalaki na yung isang cooperative, so, nangangailangan ng manpowers, ganyan. So, kailangan ng mga katulong, kumbaga, Yes. sa mas maging sustainable yung pag-grow. Kanino manggagaling yung Yes. mga taong yun? Exactly, sir. Di ba? So, sa mga members. Yan ang priority. Correct. Di ba? Ang priority. So, ba't tayo kukuha pa sa labas? Di ba? Tama. Tayo magre-recruit pa ng panibago. Kung meron namang mga members tayo na fit doon sa requirement. di ba? Exactly. Na, So see, nagiging priority Yes. ang kooperatiba. Kung hindi man siya member, pwedeng anak siya nung member. tama. Yun yung sinasabi natin na meron sariling ekonomiya ang kooperatiba. Kaya i-empower po natin ito. I-take advantage po natin yung mga advantages. Next, Ayun, sige. Next ay, yun sir, kanina pa natin nababanggit. financial Financial services. services. Financial services or other services na nagiging vehicle ang kooperatiba para maiparating yung mga serbisyo doon sa mga miyembro nito. Yes. Ayun. Nagkataon lang sir na financial nilagyan natin dito kasi cooperative natin ay savings and credit. Yes. So ang goal kasi noon is mas maging friendly yung pag-avail ng mga financial services sa mga miyembro. Correct. Sa mga members. Kasi kung sa iba mo yan i-avail, medyo pahirapan, ang daming mga hinahanap, di ba? Titulo ng lupa mo. Tapos, hinanapan ka na nga ng original, hanapan ka pa ng Xerox. Verify. Tapos, mali, dapat sa sa ibang size ng papel mo print. So, ang purpose sa kooperatiba ay malesen yung hassle ng pag-avail ng mga services. Kasi nga, ang mag-avail lang din naman ng mga serbisyo ay kapwa mo, miyembro, kasama rin naman sa community. Mapapadali, kumbaga sir, di ba? Yung Yes. process, pangailangan. And lastly, And lastly, syempre, kung tuloy-tuloy ng growth ng isang cooperative, sir, so andyan na yung prosperity, sustainability, and then nasusupport ng financial services. So, ma-minimize natin yung poverty. yes. Yun ang pinaka-importante, sir, di ba? Sabi nga nila, di ba, ang poverty, kung ititignan mo siya sa large scale, for example, ang pag-usapan natin ay buong Pilipinas, makikita mo yung, sa buong Pilipinas, ito yung numbers ng, ng mga mahihirap. Yung sabi nila, yung term na yun, na mahihirap. Sabi nga nila, laylayan ng lipunan. Sabi nga nila. Sa laylayan. Pero, paano mo matutulungan na mapababa yung mga numbers na yan? Di bumaba ka dun sa pinaka-smallest unit. Sa pinaka-smallest, pamilya. Correct. Diba? Kung saan hands-on yung, diba? Ang kooperatiba, sabi ko nga, nag-start siya saan? Sa mga maliliit na location, na area ng municipalities. Sa mga hindi developed. Correct. No? So doon, unti-unti,
nakakatulong ang kooperatiba dahil nakakapag-provide siya ng mga serbisyo, nakakapag-provide siya ng job opportunities sa mga members nito. So, kahit papaano no, na-minimize natin yung poverty. No, hindi naman natin mai-eliminate. Yes. Pero at least man lang ma-minimize natin o mapabagal natin yung paglago ng numero nito. So, ayun, nakakatulong siya. Tama. So, actually, napakadami, sir. No? Napakadaming advantages ng pagsali din sa cooperative. Kumbaga, parang ito ay pinili natin yung mga, ano talaga, best or parang ayon sa current situation. Yes. Market. Isa pang advantage na hindi subukan mong bumisita sa kooperatiba na kunwari yung startup na kooperatiba, yung nagsisimula pa lang. Subukan mong bumisita doon, libre kape. Parang alam ko yan ang problema kasi pag mga malalaki ng kooperatiba, parang hindi na ganun ka. Diba, parang pag ikaw pumasok sa isang malaking kooperatiba, ito yung reality, Pag bumisita ka doon, parang dahan-dahan ka, di ba? Baka matabing mo yung tasa, di ba? Baka may masagi kang babasagin, di ba? Hindi mo maramdaman yung family. Kasi nga, malaki na. Hindi naman natin sinasabing negative yun, Negative, Pero negative. tignan natin yung kayo na lang po, bumisita po kayo sa mga malalaking kooperatiba na member po kayo. Paano po kayo i-treat? O ano yung ang tawag dito, ambience sa loob? Ano yung parang espiritu dun sa loob? Di ba? Tama. Baka nandun ka sa upuan na diba? Nasa tabi lang, sir. Dadaan-daanan ka lang ng mga officers. Kasi minsan ganun yung dilemma kapag sobrang laki ng kooperatiba. Kaya kung kayo po ay member ng startup na kooperatiba, take advantage na libre pa yung coffee, nakakausap pa kayo, nakakausap nyo pa yung mga officers, na i-voice out ninyo yung mga gusto nyong iparating, umattend po kayo sa General Assembly, nakakapag-share pa kayo ng thoughts ninyo, kung ano iniisip ninyo, ng opinions, ganyan. Pero pag malaking kooperatiba, yung libo-libo na yung dumarating sa General Assembly, di na yung boses mo dun. Diba? I think yun, yung isa sa mga advantage na libre kape. Sa mga startups na Anyway, yun po, yung natin. Kayo po, pa-share naman kung ano yung nakikita po ninyo mga advantages. Pa. Baka meron pang silang sir. Naiisip. Kaya nga. So, ayun, bago po tayo magtapos, gusto ko pong special mention, pasalamatan po ang One Cooperative Health Management Federation. Yay. Ang iPro Cooperative po ay is a proud member of this federation kung saan na-avail po natin ang kanilang health card. So ito po yung health card. So dumating na po yung ating health card. Nice. Sa lahat po ng mga members po ng iPro Cooperative, may access po kayo para i-avail ang health card po ito. Napakamura lang nito. Ang health card po ito po ay para sa mga preventive measures for example, pa-check up ka, nagpa-laboratory ka, nagkaroon ng confinement, emergency. Ito, covered niya, may iba't ibang variants po ito ng coverage, pero for as low as 4,000 pesos more than Annual na yun, sir, no? isang taon may health card na po kayo. So ayan, thank you po sa One Co-op Health. Thank you po. Ayan, sa card po na ito. Ayun, sir, di ba? Parang isang advantage na rin yan. Member Ito, ng isang cooperative. wala kang mahanap na health card, HMO, na 4,000 lang sa labas. Nako, I don't know kung may makikita po kayo dyan. Baka mga prepaid. Pa-comment naman po kung baka meron Oo, na alam, sir. baka meron po kami hindi alam. Pa-comment naman. Pero kami po ay confident at proud na part ng federation po na ito. Kaya ang mga members po natin na nag-avail po nito ay confident po kami na in case of needs, when it comes to medical needs, at least merong backup, meron tayong health card. Bago pa maglabas ng malalaking pera sa bulsa, sa bank account, at least meron munang gagamitin na health card. So, nga lang, hindi po ito ma-avail ng kung sino-sino lang. Since may sarili pong ekonomiya,
si iPro Co-op. So, kailangan nyo po muna mag-member sa iPro Cooperative para po ma-avail po ito. Tama. Ayan. So, pag nagkaroon ng sakit yung mga nasa labas ng iPro Co-op, hindi ko alam kung siguro may pera naman sila. No? Pero kapag ang mga members po ng iPro Cooperative po ang nagkasakit at may health card po sila, na-avail po nila to, at least kahit papano, no? Yes. Meron po mabawasan. tayong, kumbaga, hindi agad-agad no mababawasan yung pera natin. Laking tulong, sir, di ba? Oo. Kasi parang nasa 60,000 ata to per illness. Nice. Per year. Per illness po ha. Per year. So, Balita ko, sir, may gagamit na ngayon yan eh. balita ko may gagamit na nito eh. Sabihin na ba natin yung pangalan? Shout out kay Ma'am Nerissa na ng 1CISP na naging ano natin. So, siya yung nag-a-assist sa atin. Nag-assist sa atin. Sumusuport. Napakasipag. One time, sir, di ba? Nag-ano siya dito? Nag-guest sa atin. Yes, ano nyo po, i-explore nyo po yung Explore ating yung page, ating makikita page. nyo po. So, ayan po. Sana po may naibahagi po kami sa inyo. Sana po, mapagnilay-nilayan po ninyo no yung mga advantages ng kooperatiba. Cooperative. So, yun. Any message, Sir Gian? Wala na, sir. Okay na, sir. Alright. So, thank you po sa panonood, pagtsatsaga po sa amin. Sumasabay sa Sir tanghalian, sa pananghalian. Ay, sinabay nyo kami, ginawa nyo po kaming ulam. Ulam. Ayan. Okay. So, ayan. Again, sa mga hindi pa po members, pwede po kayo magpa-member sa ating cooperative kasi nationwide na tayo. Correct. National na pong ating operation. Mag-message lang po kayo sa page para po ma-assist po namin kayo paano po mag-member sa ating kooperatiba. Lagi po nating tatandaan Ng na kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. God bless. Ingat po kayo. See you next week.